lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the Baptist Church of Taguig. Team Focus is staying alive. And thank you and shout out sa lahat ng mga nandito. Shout out sa lahat ng mga pumunta. Shout out din sa lahat ng mga ngayon ay sumusubaybay na sa ating Facebook Live. And continue to share the link and tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful program. Tuloy-tuloy na tayo. Hit us because we are on the air. Yon, April 23, 2026. Happy birthday, Nicole. Yan, happy birthday. Happy birthday. And birthday ni Nicole at happy birthday sa'yo. Birthday niya, yung handa nando doon. So, pupunta tayo doon mamaya. Hindi, dalhin niya dito. Yan, tama naman. Then, happy birthday kay Nicole and of course, happy birthday din kay Sir Roy, sir. Sir. Kuya, sir, happy birthday and happy retirement. At congratulations What sa inyo. a service. Yeah, what a service. Yan, tinatawag na holy service. Wow. Shout out sa inyo lahat. No? At happy birthday kay Sir Roy. At ganoon din kay Nicole. Kanina, binabanggit yun sa half of his life. Oo, sir, ang pang serbisyo ni Sir Roy. Anyways, magandang gabi ulit sa inyo lahat. And shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay na. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Kakatanong lang ni Sir Steven. Hot takes ang ating pag-uusapan, hindi hot cakes. Ay. Hot takes. Yan. Yung dilaw. Yung dilaw. Pancake. Pabili nga po ng pancake. Hindi. Magandang gabi ulit sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa ating programa, and ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon. Teka lang, masyado ka eh. Hot cake ka rin eh. Pancake ka rin. Alright, tuloy-tuloy tayo, Sir Dominic. Bati ka muna, Sir Dom. Amen, magandang gabi, Team Focus. And of course, magandang gabi po kay Pastor Sir Roy. Congratulations po. And Nicole, happy birthday. And binabati ko rin pala yung mga young people namin sa Tribe of God. I hope you're watching. Yung mga, lalo na yung mga nagbabakasyon, dapat maramdaman ko yung pasalubong dyan, ha. And hindi lang ako, of course, si Sir Maki. Okay, leader natin yan, area leader. Simba na lang kayo, kahit virtual, okay na sa akin. Tama! Hindi, alam mo minsan pag nagbabakasyon, nakakalimutan yung service eh. Yes, yes. Meron naman paraan. Yes, pwede naman nagsiswimming habang naka-live program. Pwede naman dumaan. Wow! Alam mo, dyan ako bumilib, Joke lang yun, dyan joke ako lang bumilib kay Sir, Sir Samuel yung pangalan nun eh. Yung taga North, di ba? O, nasa bakasyonan sila. Kasi dati, ang laging background nun, bahay lang eh. Noong nakaraang linggo, ang background niya dagat. Oo. Pero, may kita mo siya nakabihis, nakapolo. Tapos nakaupo sa kubo. Wow. Big sabihin, umattend siya ng Umattend service. talaga ng service. Attend siya ng service. Man. Kala ko nga background lang yun. Akala ko din eh, tinititigan ko nung una eh. Sabi ko, ay, gumagalaw eh. Sabi ko, dito Kaya, sana ganun. May mga Amen, paraan amen. tayo eh. Amen, Oh, amen. backslider. Sa area lang po namin.
Do not imitate. Anyway, tuloy tayo. Dinabati ko rin pala, of course, yung mga, si Sentang ko pala ng Link Trixie, John Devs, I hope you're watching. And batiin ko lang din si Mami. Ewan ko kung nakauwi na, I hope you're watching me. Magandang gabi, Doon I pa. love you. Malis Nandun kami ba? doon, di pa tapos eh. Okay. Oo. So, nandun pa yun. Mamaya, gutom na si Paula, mi. And of course, ayun lang po. I hope you're watching. Magandang gabi rin po pala sa mga areas natin dyan, around dyan po. Punta kayo dito, yung mga young people na malapit dyan. Alam ko maraming young people dyan sa paligid eh. Nahihiya pang pumunta eh. Oo, Wala naman tama. ng klase. Okay na yun. Magpapakain daw si Nicole. Oh! Pinangunahan. Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat na nanonood sa Facebook Live and ganun din sa Google Meet. I hope ang bawat leaders ay nakapag-send na ng link ng ating Google Meet. Magandang gabi sa inyo. And syempre gusto ko i-shoutout ang aking grupo, ang Valiant Ehud. Shoutout sa inyo lahat. Mag-tune in na tayo, mga kalalakihan, na mga Amen. young men. Ayan, kalalakihan na, young men pa. ano pa. Okay, maganda. Shoutout kay Jason Sorio and kay Joshua De La Cruz. Abines kay. Abine- De ha? La Cruz eh. Joshua Abines de la Cruz. Yun. De la Cruz Abines. Di ko may... Joshua de la Cruz Abines. Yan, Bisa yan. niya yan. kasi biser, iba din. Ano ba yan? Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Siyempre, the rest ng grupo ng Team Focus, magandang gabi sa inyo lahat. Junior the third. Walang ganun. Meron ganun sa ano? Junior the third. Saan nakita ang Junior the third? TLC? Walang Junior the third. Tignan mo sa login. Anyway. Ang pangalan niya lang, Junior. Oh, Junior the third. Oo, baka pangalan niya Junior. Tignan mo, mapapakita ko Ay sa'yo. bakit kasi kung may Junior the third, dapat si Gerardo Espiritu the third. That may Junior yun. Wala Ang namang Junior. Arego. Okay, shoutout po sa mga Team Focus dyan na nanonood. Siyempre, ang ating mga Team Focus na nanonood from the West, South, East, North. Tama ba? Parang baliktad ah. Okay lang, Parang ganun pa rin naman pag binaliktad Parang- mo. North, South, North, East, East, West. West. West, Tama. South, East, North. Ba parehas lang eh. At syempre, special shoutout dyan. Kasama ko ngayon yung mga live, yung tribo ng Ascom, sir. Ayan, yun sila lahat. Sila Tribo. Aris, Tribo. si Shasha, si JC Max, si Francis, si Aris, si Jeremiah. At sir, may bisita ako yan, sir. Si Cedric. Si Cedric. Cedric. Cedric, Ah, mag-ano, yan, yan. hi ka nga dyan, Cedric. Cedric, Yan. yan. Maganda kung pinapalabas yan eh. Kasi binabati natin eh. Oo nga, sir. Cedric. Cedric. Yan, nasa na. Nasa na. Yan, Yan, Cedric. Kaway-kaway ka, Ced. Yan, Yan, magandang sir. Yan. First time niya pumunta ng simbahan kagabi, sir, sa nung Wednesday natin na service. Oh, And sumama siya. Pero teka lang, lahat ba sila Lahat ba sila magta-translate ng deaf? Lahat ba sila? Kung hindi naman dito na lang, makinig na lang kayo. Oo. Yan, yan na lang. Mas maganda yan. Kung isa lang naman magta-translate dyan. Oo, yan. Ayan. Ang dami nyo, kita nyo, ang dami nyo doon nagsiksikan. Yan. Isa lang naman eh, yan. Yan. Okay, yan. Yan, sir. Alright, okay na. Okay na, sir. Okay, again, shoutout po sa lahat ng mga kapatiran natin nasa Google Meet din. No? Please do turn. Kanina kanina kasi bigla nawala ng internet dito eh. Nawala ba ng internet dito sa dito? Doon lang sa kabila. Kanina nagkakawalaan ng internet eh. Kaya hindi ko alam kung sa kanila yung problema o sa atin yung problema. Kung nandiyan dyan na kayo, just turn on your cameras, no? And para sa mga, sa mga, natin dyan. Ano na? Sina? Hindi nga, comment ni. Saan ang pangalan? Good evening po. Chanel. Si Ate Chanel. Hindi, typo lang yan, typo. Natatanong lang ako. Chanel, may galit ka ba sa amin, Chanel? Sabi ni Chanel, good evening po mga sira. And church. Mga sira and church. Sirs yata yun, sir. Sirs. Na typo. Mga Nakitabi sirs ka kini tayo. sirs. Alam mo, Chanel. Kaka-birthday niya lang. Ako nga, kabe-birthday mo pa lang. Ang laki pa naman ng tiwala ko sa'yo. Sirs yan, sirs. Ha? Sirs yan, Sirs. sirs. Ang liwanag kayo! Magkatabi kasi yung A mga tsaka S. sira. A And tsaka church. S. Napindot niya yung A, hindi yung S. Tapos binasa ko, good evening mga sira in church. Dem, joke lang. Typo yan, typo. Alam mo, minsan may ganyan Aray talaga. mo. Minsan kasi sa sobrang excited eh. Ganyan talaga nagkaka-typo, di ba? Kaya... okay. Alright, so again ay magandang gabi sa inyong lahat. Narito pa rin tayo sa ating temang digital silence.
And isa sa mga napakagandang topic ngayon na dapat pag-usapan, it's because of the reason, sabi ko nga sa inyo na masyado nang maingay ang mundo sa inyo and you cannot hear even the voice of the Lord dito sa Amen. buhay ninyo bilang isang kabataan. And sabi ko nga, napakaganda na tandaan nyo itong ating lesson kasi napakaganda na itong lesson na to eh. Kasi alam nyo ba, Sir Dominic, Sir Steven, Brother Jay, at sa lahat ng mga masugid natin taga-subaybay ngayon, ay ang mundo natin ngayon ay nasusukat by volume. Ibig sabihin, by what you are hearing. Alam nyo, meron dating kasabihan eh. Kanina na-recall ko na yung kasabihan na yun na ngayon medyo naano ko lang nakalimutan ko lang. May kasabihan tayo na kung ano yung minsan na nagagawa mo, yun yung madali mong tandaan, di ba? Yan yung kung ano yung, meron pang isa na kung ano yung makikita mo, ay yan din yung makukuha mo. Kaya nga meron tayong what you see is what you get, di ba? Pero alam nyo ba, as the years go by, as generations pass, narito na tayo ngayon sa generation of high volume. Na pag sinabi nating generation of high volume, ito na yung mga klase ng henerasyon na kung saan pag narinig nila, they will just grab into it again. Ganon ka agad, ganon kabilis, ganon ka. Just, sabi ko nga kanina habang nag-aaral ako, parang bihira, parang mabilis pa sa Rapture, yung Rapture in the twinkling of an eye. Parang ganon ang generation ngayon. Generation of high volume na kung saan kung ano yung marinig nila, bang, kukunin ka agad nila. Kaya nga pansin nyo, attractive sa inyo yung yung ting, yung ganon, yung notification bell. Di ba? Active sa inyo yung ganong sound. Yun ang pinakamalakas na maririnig ninyo. Active sa inyo yung, kasi alam nyo kung bakit? Because the generation of high volume, ito yung meron tinatawag na constant loud noises in silence. Ha? Constant loud noises in silence. Doon ka magtataka paano nila naririnig. Di ba? Constant loud noises in silence. Ngayon, para mag-gets nyo yan, balik kayo doon sa ating pinag-aralan last week. The digital noise. Di ba? It's the noise, it's the sound of noise. Kaya siya silence. Bakit? Kasi pag sinabi nating silence, it's just a plain sight. Pero itong tatandaan nyo, sa isang malalim na kasabihan, sabi ng mga matatanda, kapag ang tubig ay still, delikado yan. Mukha lang mababaw yan kasi kita mo yung ilalim. Mukha lang mababaw yan kasi hindi maalon. Kaya akala mo hindi siya delikado. Pero hindi mo alam yun ang pinakadelikado. And minsan, sabi ko nga, magiging palaisipan sa atin because nandiyan kayo ngayon sa henerasyon na kung saan makikita ninyo yung kaibahan ng ito yung naririnig nyo na merong mensahe at ito yung naririnig nyo na wala mang mensahe. That is the digital noise na naririnig natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, it is a loud, constant na silence. Kumbaga, ito yung makikita yung sobrang lakas nakatahimik. Di ba meron yung ganyan na sinasabi na sa sobrang tahimik, nakakabingi. Familiar ba kayo doon mga, ha? Ano? Silence is loud. O, totoo yun, di ba? Silence is loud. Yan yung tipong, may babanggitin akong ganyan actually. Pero sa mga susunod na, ayon dito sa outline ko, sa susunod pa. Pero makikita ninyo, team focus. Sa sobrang tahimik, minsan, di ba, sa sobrang tahimik, di ba, naalala ko nga yung meron yan sa YouTube may kita kayong ganyan yung the most silent room, yung punong-puno na di ba? Minsan, nandoon na yung masisiraan ka ng bait. Kasi wala kang ingay na maririnig eh. Mismo yung tibok ng puso mo lang yung maririnig mo sa sobrang tahimik. Diba? Pero alam nyo ba, maraming ganyan ngayon na kabataan ang nabibingi na at dahil yun na yung naririnig nila, the constant loud noise of silence, yan hindi na nila makita at marinig yung Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo last week, di ba? You should digital silence. Hearing God above the noise.
Di ba? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, pupunta tayo dun sa ating pinag-uusapan. Okay? Ito yung tinatawag nating the trap of the digital roar. Alam niyo yung roar? Ha? Roar? Di ba? Alam niyo yung roar? Okay? Roar. Hindi! Hindi yan. Yung pag sinabi nating roar, actually, if you're going to take a look that sa internet, sa kay paring Google, di ba? Pag tinignan mo yung meaning ng roar, it is the most wild sound ng isang animal. Hindi lang naman, ano lang naman yan eh. Actually, pag lumakas na kasi, hindi na kasi yun, minsan kasi sa aso ang tawag dyan ay tahol, di ba? Sa Tagalog. Sa pusa, meow. Di ba? Pero alam nyo ba, even sa ibon, Sir Dominic, at sa mga nakikinig, Sir Steven, Sir Jay, even sa ibon, yung pinakamalakas na sabihin natin sa tao, kung sa tao sigaw, roar ang tawag. Basta hayop. Tandaan yan, ha? Roar. Wala na ibang tawag dyan kasi, bakit ko sinasabi to? Ang nakagisdang kasi nating nagro-roar ay, leon lang. Di ba? Leon lang bang hayop? Di ba? Di ba? Kaya pag yan yung pinaka wild na sound that animals can make. At kapag yan ang narinig ninyo, kabahan ka. Kabahan ka. Sige nga, pag ang leon nag-roar, sige. Hindi ka kabahan? Ang sa aso daw kasi, alam mo kung anong tawag? Grr. Pag ang aso nga nag-growl growl pa lang yun hindi pa yun yung roar nila talaga. Pag ang aso ay nag-growl, grabe na yan. Kakabahan ka na dyan. Ngipin pa lang pinapakita sa inyo. Paano pag bumuka na bibig niyan? Hindi ka na maglalakad. Para ka nandudong ka sa iskinita, nakaganong ka lang naninigas ka na sa sobrang takot mo. Pero pansin nyo ba? Young people, makinig kayo. Pansin nyo ba, pagdating sa mga ganyan, alam nyo yung instinct, nakakabahan kayo. Pero ito ang hindi nyo nakikita, yung digital roar. Kaya nga sabi ko sa inyo, it is the trap of digital roar. Okay. Sa modern na pamumuhay ninyo ngayon, okay, your modern life is designed to be loud. Bakit designed to be loud? Kasi ito yung pagpapakita na kailangan ma-showcase mo lahat ng meron kay. Kung ano yung natutunan mo sa internet, ilabas mo yan. Kung ano yung natutunan mo sa ganito, ilabas mo yan. Kung ano yung natutunan mo sa isang famous na ganito, ipakita mo yan. The modern life of young people today is designed to be loud. Algorithms, alam niyo algorithms, yan yung nagbibigay. Reels ba? Yung algorithms nyo are built to grab your attention. Yan actually. Alam nyo ba, pansin nyo kung bakit nagkakaroon para lang maintindihan ninyo. Actually, sinubukan kong pababain kasi Sir Dom, yung bago ko isend sa inyo, sinubukan kong pababain yung salitang algorithms. Ang synonym nito is routine, yan, yung ganyan. Pero kasi sa usapang digital, hindi mo kasi pwedeng ibahin yung algorithms eh. Algorithms is one that dictates yung kung ano yung formula, that's it. Yung kung paano mo nabubuo yung isa. Kaya nga meron tayong tinatawag na copyright. Kasi even naalala ko may tinuro si Sir Jaire Veloso sa akin yan eh. Shout out kay Jai. When ka balik, di na kami galit. Okay. Si Kuya Jai, may tinuro yan sa akin eh. Babaan mo kasi si Kuya Jai, gumagawa yan ng music. Gumagawa yan ng music. Rapper yan eh. Ngayon, seryoso, rapper yan si Kuya Jai. Kasama niyan sila Looney, sila seryoso. Gumagawa yan ng mga trap music. Ngayon, para hindi mabasa, pansin nyo ba yung mga particularly, just for the sake of example para maintindihan nyo lang yung algorithms. Kasi ang ganda kasi na itong pag-uusapan natin, young people eh. Pagpansin nyo ba yung mga halos para malaman mong parang pare-parehas lang yung music sa atin dito sa Pilipinas, iisa lang yung beat. Ganun lang. Wala kang maririnig na music na walang ganyan. Di ba?
Ngayon, para hindi ka makopyright, babaan mo yung tune. Kung yan ay pug, 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 ilagay mo yun sa pug, pug. Kaso ang problema, kaya minsan nadidetect nila, it's because of the algorithm. Kung papaano mo, sabi nga ni Sir Dominic kanina, yung formula, papaano mo yung nakuha? Kung yan ay bass drum, kahit anong baba mo dyan, kapag nabasa ng algorithm yung sound, yung pitik, and the formula will be comes from the bass drum, matik, makaka-copyright ka pa rin. Kaya nga makikita nyo minsan, di ba, sa mga nag-upload sa live natin minsan dito sa ganito, makikita nyo may dilaw minsan, di ba, some areas of your music, ganito, bla bla bla. Nadidetect yan. Ang nakaka-detect niyan, hindi naman talaga yung mismong may-ari ang nagre-reklamo niyan eh. Kasi kung ako may-ari, sa akin, it's okay. Bakit? Eh, syempre, napopromote pa yung kanta ko eh, napopromote pa yung music ko. Pero kung bakit ganun, it's because nakaganon sila, nakadikit yung algorithm. Bakit? Algorithm is one of the things na madaling makakuha ng attention. Ngayon, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung algorithm ng sound ng mundo na ito is designed for you, young people, to get your attention. Yun ang nag-a-attract. Yun ang nakikita ninyo. Actually, yan ang danger ng algorithm, Sir Dominic, Sir Steven, and Sir Jay, at sa mga nakikinig. Hindi mo makikita yan. You cannot defeat it. Ewan ko, bilang isang IT. Ewan ko kung merong IT ang magsasabi na kayang talunin ng algorithm. Walang makakatalo dyan actually. As far as sa akin head knowledge is concerned lang. Bakit? Kasi hindi mo makikita yan eh. In fact, imbis na siya ang madetect mo, ikaw pa ang madidetect niyan. Oh, yan ang laro ng algorithm. Kaya nga, that's the danger of the algorithm ng mundo na ito. Kinukuha niya yung attention mo. Hindi mo napapansin, doon ka na pala nakatuon. Eto na pala, di ba, pansin mo ba? Sabi mo nga eh, hindi ko tutularan yan. Masamang tao yan eh. Hindi ko naman sir gagayahin. Ano lang naman ako sir na nakinuod lang. Yeah. Di ba, pansin nyo ba, Team Focus, sa edad ninyo, yan ang palasak na lagi nyong naririnig. Pero tandaan ninyo, there is something that is built on the sound of the digital noise of this world that is designed to grab your attention. Kaya nga pansin nyo, tinan nyo ha, yung mga mahilig manood, tinan mo, magagalitin. Kung ano yung lagi nyong pinapanood, tinan nyo, matatawa kayo dito. Tinan nyo, isipin nyo kaagad yung personalidad nyo ngayon. Isipin nyo ha, ngayon, sa mga nanonood, kahit sa live, isipin nyo yung personality nyo ngayon. Matatawa kayo sa sasabihin ko. Kung ano yung lagi nyong pinapanood, ganun ang ugali nyo. Nanonood kayo, mahilig kayo manood ng comedy, masayahin kayong tao. Mahilig kayo manood ng drama, konting ano lang, iyak na kayo. Hindi nyo naman buhay, nakikiiyak kayo. Sabi nga ni Sir Dominic last week. Di ba? Konting ganito lang, kakapanood nyo ng road rage ng MMDA, tinan nyo, magagalitin din kayo sa kalsada. Di ba? Kakanood nyo ng mga kamote rider, tinan nyo, panay singit na rin kayo mga may motor. Di ba? Kung anong buong bibig niya, hindi ko naman ginagawa yun. Pero pag nag-drive ka dyan sa gate 3, nandun ka rin sa taas ng stoplight. Ha? Life hacks, tawag doon life hacks. Di ba? You see, kung anong pinapanood nyo, di ba, nagulat kayo, di ba? Akala nyo, it's your own personality. No. It's the algorithm of the sound of this world. Kaya nga mapapansin nyo, kung ano yung makita ninyo, galit kayo. Yung pagiging hindi nyo alam kung nagmamadali ba kayo na kala nyo lagi na kayong huli. Yung urgency na, baka maiwan ako ng ganito, maiwan kayo ganyan. Bakit? Kakascroll mo yan eh. Di ba? O yung isang bagay na nagbibigay sa'yo na parang hindi mo alam, yun na pala yung ginagawa mo. Yan ang algorithm ng mundo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, minsan nagkakamali tayo that loudness. Okay? Ito yung sinulat ko eh. We often mistake loudness for importance. Okay? Akala natin, kapag malakas, importante. Di ba? Kapag malakas, kailangan ko yan pakinggan. Okay? Now,
going back doon sa storya ni Elijah. 'Di ba? Naalala ninyo diyan sa First Kings, mapapakita mo ba yan na kasi yung mga taga yan. May kita niyo diyan, First Kings chapter number 19 verse number 12. You can see that there are three things na binanggit diyan na sobrang lakas: the wind, the earthquake, and the fire. Okay? Now, yan yung inaakala ni Elijah na makikita niya yung Panginoon. Okay? But after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after a fire, after everything na nangyari, the earthquake, the wind, the earthquake, and the fire, after everything, after the fire, anong sabi? A still small voice. Sa inaakala ni Elijah, ayan na, malakas na, dagungdong na, brug na, huwim. Ayan na yung, autot ba yung whim? Di ba? Andiyan dyan na yung sound, lumakas na, bang, may yung bagsak ng fire, yung earthquake. Wala namang earthquake na tahimik eh. Di ba? Lahat yan may sound and everything, the rush of winds, the earthquake, and the fire, yung pagbagsak ng fire, lahat yun ang inaakala ni Elijah na maririnig niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, we often mistake loudness for importance. Dahil akala ni Elijah, uy, malakas na. Ayan na yung hanging malakas, darating na si Papa Jesus. Wala. Nag-earthquake. Ayan na, naku, yari na kayo. Eto na, earthquake na. Earthquake na. Ayan na, lalabas na ang Diyos. Wala. Dumumagsak ang apoy. Ayan na, naku, sinisigurado ko na sa inyo, yung apoy na yan, galing na sa langit, eto na, pababa na ang Diyos. Apoy nga, apoy. Apoy yan eh. Apoy yan eh. Isunod kita sa tunog mo eh. Oh. Ayan na ang Diyos, bababa na. Wala. Maya-maya, meron siyang narinig. Anong ginagawa mo dyan? Bumalik ka dun. Yun ang sabi. Di ba? Sa mga sumunod na verses, basahin nyo. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Ginagawa mo dyan. Ba't ka nagtatago? What doest thou here? Ginagawa mo dyan sa kuweba. Psst, huy. Sipin mo nasa kuweba ka, may marinig kang still small voice, no? Takbo ka talaga palabas. Sabi ko sa'yo. Balikwas ka talaga. Di ba? Oh, yun yung narinig niya. Bakit? Dahil akala nga ni Elijah, pag malakas, importante. Ngayon, tinan ninyo. Ano ang malakas sa buhay nyo ngayon? Boses ng Diyos o boses ng mundo? The voice of God or the digital noise? Do you even hear God above the noise? Hindi na, di ba? Bakit? It's because the wind. Ano ang sabi sa wind? Dito, sa ating illustration, ginamit natin yung wind na itutuloy na lang tatlo yan. Okay? Kaya ako nga pinasa yung outline eh. Para hati-hati tayo. Ako na dun sa dulo. So mag-i-explain ako dun sa dulo. O, sa inyo na yung tatlo, ha? The wind, earthquake, the fire. Let's go, Avatar. Ha? Walang water? Pahingin tubig. Tubig. Pahingin ng tubig. Ay, ito yung tubig ko. Huwag kayong kakanta ha. Baka kumanta pa kayo ng earth, wind, fire, and the air. Okay. Sige, simulan na natin. Ang una ay earthquake. Earthquake. Maglakad pa lang to, earthquake. Anyway, Seryoso, team focus. Makinig kayo, may maganda to. amen. Magandang gabi, Team Focus. Kung usapang sir, yung pala yung sinabi ni sir, kaya pala sinend niya kanina. Pero Yes. gusto ko lang sundan din, sir. Ulitin ko lang, sir. Ang ganda ng share sa atin ni Sir Maki. Kung usapang earth, wind, and fire, Team Focus. Gusto singitan ng Avatar. De. Ito, Team Focus, everything around us is so loud, Team Focus. And gusto ko lang ulitin yung sinabi ni Sir Maki. Ang algorithm, Team Focus, it is built for you. And wala nang ibang gusto yan, kundi i-catch yung isang bagay. Ano yon? Yung attention natin. Attention nyo lang ang gusto niyan. Okay? And gusto ko lang din ulitin yung sinabi ni Sir Maki na without even realizing, Team Focus,
na we start to believe that the loudest things are the most important things. Ulitin ko lang yung team focus ha. Sinabi ni Sir Maki kanina, hindi natin nare-realize sa buhay natin na nagsisimula na tayong maniwala doon sa mga bagay na sobrang lakas para sa atin, sobrang lakas ng tunog sa ating pandinig. Akala natin na yun na yung pinaka-importante at kailangan natin sa buhay natin. And kung usapang earth, wind, and fire, yun ang dating sa atin team focus eh. It is distraction. Hindi distraction na sira, distraction. Yan, madi-distract ka. 'Di ba? May ginagawa kang isang bagay, narinig mo yung hangin, narinig mo yung apoy, o yung narinig mo lang na yumanig yung lupa, madi-distract ka. Uy, ano yun? Ano yun? 'Di ba? That is exactly what is happening right now sa mundo natin sa mga young people. 'Di ba? 'Di ba? Gusto ko itanong sa inyo team focus. How many times have you opened your phone for one thing and then forgot what you were supposed to be doing? O, 'di ba? May ginagawa, kunwari nagwawalis ka sa bahay. Simpleng bagay, nagwawalis. Tapos narinig mo lang ting. Tas Grabe ka ripas ang takbo niyan. Yes. 'Di ba? Hindi mo na natapos yung binawalis mo. Maghapon ka na dun sa phone mo. 'Di ba? Bakit? We are distracted. That's distraction team focus. So, yun lang gusto ko pong idagdag sa sinishare sa atin ni Sir Maki kanina. Yun ang dating sa atin ng earth, wind, and fire. Masyado tayong distracted sa mga maliit na bagay. And ang nangyayari dyan, hindi lang tayo nadidistract sa mga bagay na mahahalaga. Ano yun? Doon sa mga spiritual na bagay. And slowly but surely, yung mga bagay na nagdidistract sa atin, yun na yung sisira sa atin. Sisira sa ating spiritual na buhay. It is destroying our spiritual lives. And ang hindi natin na-realize team focus, dahil sa sobra tayong distracted, narinig lang natin yung hangin, nakita lang natin yung apoy kasi 'di ba, pag nakakita tayo ng apoy, para tayong mga napapanood natin sa social media, o kaya yung 'di ba, pag yung first time makreate yung apoy. 'Di ba? Yung first time nilang makakreate ng apoy, yung mga wow. 'Di ba? Mga caveman. Caveman ko, no? 'Di ba? Alam niyo yun, yung first time mo lang makita yung isang bagay na yun sa social media, amaze ka. 'Di ba? Pero yung isang bagay na ginagawa sa atin yan ng team focus, ng social media, ng digital noise sa ating team focus, yung digital roar rather sa ating topic ngayong gabi. Ang ginagawa sa atin yan, pinapatay yung ating relationship sa Panginoon. Sabi ko kanina, pinapatay yung spiritual life natin, pinapatay din yan yung relationship natin sa Panginoon. Here is something na dapat nating maintindihan ng maigi team focus. Ang kalaban, there are times na hindi niya tayo kailangan sirain. Kasi ang iniisip natin, ang kalaban nandyan para roaring lion seeking whom may devour. Ang iniisip natin, pag sinakmal ka, patay ka kagad, sira agad yung buhay mo. No. Ang kalaban minsan, kailangan ka lang i-distract. Papakitaan ka lang, paparinggang ka lang, hahapyawan ka lang ng hangin. Papakitaan ka lang ng upos ng apoy. Iayanigin lang yung lupa ng saglit. I-distract ka ng kalaban. And anong gagawin sa atin yan? It will keep you busy. And aminin man natin sa hindi, even if, ako, gagawin lang sa atin yan, i-entertain lang. For us to constantly scroll our phones. Then, instead of anong dapat natin ginagawa ngayon? Kayo mga walang pasok ngayon, anong dapat natin ginagawa? Pray, reflect, and total, ang pinag-uusapan natin is digital silence. Alam nyo, hindi natin ginagawa ngayon team focus, makinig. Makinig saan? Sa salita ng Diyos. Makinig sa ating pastor. Makinig sa mga magulang natin, sa mga leaders natin, sa mga tinitingala natin. Mas tinitingala natin yung mga naririnig natin, yung mga nanggugulat sa atin sa digital silence. Di ba? Ginanong ka lang ng cellphone mo, hinipang ka lang sa tenga mo, uy, di mo kailangan yan. Di mo kailangan, pa-Bible ka pa, dito ka na boy. Diba? I-distract ka lang. Sasabihin, ito yung mga kailangan ng mga young people, ito yung mga kailangan ng mga kabataan ngayong summer. Gugulatin ka lang, mga commercial eh. O diba? Kahit ikaw, diba, ayaw mo ng commercial,
Yung maiinis ka, may pinapanood ka, biglang may susulpot na ads. Di ba, maiinis ka? Nakafocus ka dun sa distraction na yun. Pero yung focus, nakafocus ka dun sa ads ng buhay mo. Sa fire, wind, and earthquake. Masyado tayong distracted dyan sa bagay na yan. And ang hindi natin nare-realize, dahan-dahan tayong pinapatay sa ating spiritual na buhay. Alam mo, ito team focus, para medyo ma-relate nyo. Ilagay ko yung sarili ko. You can be active sa church. You can attend every service, but still be distracted in your heart. Ulitin ko yung team focus, Tagalogin natin. Pwede tayong magsimba araw-araw, every service. Nandyan tayo, active tayo sa church, may ministry tayo, pero yung puso natin wala doon. Bakit? Distracted ka. Biruin mo, nagsishare ka, habang nagsishare ka, nagta-chat ka. Habang nagsishare ka ng namimigay ka ng track, libreng babasahin. Boss, libreng babasahin, pero yung napamigay mo pala, cellphone mo na, hindi na yung tracks. Bakit? You are distracted in focus. Masyado tayo nakafocus sa maling bagay, and ang nangyayari sa atin, hindi na natin naririnig ng maigi ang Diyos. Sabi ko nga, di ba, yan ang isa sa bagay na hindi natin nagagawa ngayong summer break. Kasi wala nang school eh. Ano yon? Listen. Makinig. We are so distracted with the digital roar ng mundo na hindi na tayo nakikinig sa Diyos. So, ito yung focus. What is distracting you right now? Yun ang magandang tanong sa atin ngayon eh. What is distracting you right now sa iyong Kristiyanong buhay? Is it the social media? Is it overthinking? Or is it relationships? Yung mga balak ninyo sa buhay ninyo. Di ba, pag tinanong naman kayo ng magulang ninyo, ano bang gusto mo sa buhay mo? O kaya ng pastor natin, pag tinanong ka ng pastor mo, ano bang balak mo sa buhay mo? Hindi mo tuloy masagot. Bakit? You are distracted. Nawala na. Imbes na dati, you are so active. Pag nakita ka talagang, pag pinag-uusapan, dati, di ba, ayaw yung pinag-uusapan kayo ng magulang nyo, di ba, sa ibang tao. Pinagyayabang kayo ng mga magulang ninyo sa ibang tao. Ayaw nyo. Pero ngayon, nung nasa church kayo, pinagmamalaki kayo ng magulang nyo. Uy, alam nyo si Steven, galing kumanta yan. Oh, di ba? Pero ano yung leader yan? Young people leader. Choir member. Oh. Partner siya ng media team. Oh, ang daming ministry. Pero anong nangyayari sa ating team focus? Because of the distraction sa digital roar ng mundo, sa simple na wind, ihip ng hangin, ihip ng social media sa buhay natin, ang nangyayari sa atin, instead na lalo pa tayong mag-upgrade, mag-update sa ating Kristiyanong buhay, ang nangyayari sa atin, downgrade. So hindi na gumaganda yung Kristiyanong buhay natin, pawasak na yung Kristiyanong buhay natin. So, kalimutan nyo yun. Ang dapat nating isipin ngayon, i-recognize natin yung mga bagay na nagdi-distract sa atin. Yan ang maganda nating gawin eh. Yung panahon natin ngayon, digital roar, lalo na ngayon, summertime, walang pasok ang iba sa inyo. Yan ang dapat yung makita eh. Nung may pasok ako, ang nagdi-distract sa akin sa church, pasok. Hindi ako makapag-fellowship pag linggo ng gabi kasi kinamandayan, maaga ang pasok ko. So, ngayon, i-grab ko na yung opportunity. Pag linggo, i-stay ako sa church. I will go na mas mahaba yung fellowship ko, mas mahaba yung time ko sa church. Di ba magandang kaisipan yung team focus? So, yan ang gusto ko pa i-share sa inyo, team focus. We are so distracted doon sa algorithm ng digital roar, sa simpleng hangin na dumating sa ating buhay, ang nangyayari sa atin, akala natin, yung nakita natin na yun yung pinakamahalagang parte ng buhay natin. So, hindi na natin nare-realize, we are destroying ourselves. Hindi ang kalaban, ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang kalaban, hindi kanyan kailangan sirain. Walang paki sa'yo yan. I-distract ka lang sa tamang bagay. So, yan po, sir. Yan po yung gusto ko i-share. Yeah. Alam mo, Sir Dominic, maganda yung point na sinabi mo kanina eh, na yung kalaban, totoo yun eh, kasi sometimes we thought na kapag kalaban, matik, sisirain ka kagad eh. Yes, sir. Kumbaga, alam natin yung thinking na enemy is always meant to destroy you. Kala natin ganun lagi. Of course, kahit sa ang anggulo, mapa sports, mapa lahat, yun yung konsepto kapag sinabi mong kalaban, he will destroy you.
Pero alam nyo ba, the very special technique ng isang kalaban, hindi naman kaagad destroy. Distract muna. Distract muna bago distract. Di ba? Naunawaan nyo ba yun? Amen. Distract muna bago distract. Oh, kasi kapag na-distract ka niya, sigurado madidestroy ka niya. Distraction always comes first before destruction. Kuha nyo? Di ba? Pag na-distract ka na, alam na ng kalaban ngayon kung paano ka sisirain. Kaya nga, di ba? Kumbaga sa larangan ng sport, sabihin natin sa sport, sa basketball. Di ba? Kahit anong galing mo, isang Draymond Green tsaka Dillon Brooks lang katapat mo. Wala ka ng laro. Yes. Di ba? Isang ganun lang. Isang ganun lang maglaro, wala ka na. Distracted ka na kahit anong galing mo maglaro. Parang sa basketball yan. Sa martial arts, anong kasabihan sa martial arts? An angry mind is a narrow mind. Bakit? Galit ka, pikon ka, kala mo lakas mo sumuntok. Di mo alam yung suntok mo, malakas pa yung sampal ng baby. Oh, bakit? Kasi gigil na gigil ka. Bubanatan ko to eh. Sige nga, suntok ka nga. Suntok mo, pero suntok mo, pang, ganun lang eh. Akala mo malakas ka kasi, mambira, yung fist mo nakaganon na oh. Yes, sir. Saradong-sarado na eh. Gigil na gigil ka nang bumanat eh. Nung bumanat ka ngayon, yun, wala ka palang bitaw, boy. O, di ba? Ganun yung nangyayari. Bakit? Kasi, ang technique ng kalaban, eto yan, team focus. Tama yung sabi ni Sir Dominic eh. Kailangan mo, ano yun? Kung pinakinggan nyo yung sinabi ni Sir Dominic kanina, baka mapaisip ko, ano yun? Bakit kailangan kong pag-focusan yung mga nagdi-distract sa akin? Kasi yun nga ang hindi mo na pag-focusan eh. Kasi the more na nakafocus ka sa pwedeng mangyari sa'yo, hindi mo na gagawin. Nakuha nyo ba? Kapag nakuha mo, kapag yung sinabi ni Sir Dominic kanina na nakafocus ka, eto, Diablo, alam ko kung anong gagawin ng Diablo sa akin. Sisirain ito ang buhay ko. Bakit ka pa sasama sa mga papakita ng Diablo sa'yo ngayon? So aware ka na ngayon. Kaya nga ang sabi ng Bible, diba doon sa binanggit ni Sir Dominic kanina na pahapyawan niyang verse, be sober, that is sober means maging mapagmasid, be sober, be vigilant. Bakit? Kasi nga gano'n ang kalaban eh. Bago kanya lapain, tinitingnan ka muna niya kung paano kanya makukuha. Kapag nagpakita ka ng, okay, hindi to medyo to, tsaka kanya lalapain. Di ba? Ganyan ang dapat ninyo makita, team focus. Kaya yung sabi ni Sir Dominic eh, magbibigay sa iyo ng malakas, boom! Pag nakita ka niyan, hindi naman ibig sabihin niyan agad okay. Hindi naman ibig sabihin niyan kaagad sira ka na. No, hindi. Kinukuha lang yung attention mo. Kasi, kung ako rin naman, bago kita sirain, kunin ko muna attention mo. Sinisigurado ko, pag nasa akin ang attention mo, sira ka na, wala ka na. Dire-diretso na yan. Kahit ano pang maisip mo, nandudong ka na sa sitwasyon na yon, mahihirapan ka ng makarecover. Yan ang pinaka dapat nabantayan nyo, team focus. Okay, Sir Steven. Saan ako, sir? Saan Amen. kanina? Earthquake? Earthquake. Banata mo ng ano? Huim. Yung wind. Sige. Ayan, magandang gabi muli sa bawat isa sa ating lahat, mga young people. So, napakaganda ng mga pinag-uusapan natin dito sa ating programa. And I hope ay nagtitake notes kayo, mga young people, habang nakikinig kayo. Kasi itong katabi ko, marami nang na-notes yung katabi ko eh. Ayan, pero hindi, mahalaga yan na may napupulot tayo ay sinusulat natin para meron tayong babalikan after ng programa. Okay. So, ayun na nga, napaganda pinag-uusapan natin. It's about yung trap ng digital roar sa atin mga young people. Ngayon nga, binabanggit nila Sir Dominic, Sir Maki kanina, about sa mga distractions. No? Yung noise, katulad nga ng pinag-uusapan natin dito, hearing God above the noise. So, pag sinabi kasi nating noise, sinabi ko na rin ito noong nakaraan, ito yung mga sounds na hindi ka nais-nais, yung mga sounds na nakaka-distract sa atin. Yun na nga yung word natin ngayong gabi, distraction. O, yung mga bagay o yung ingay na nagka-catch ng attention natin. And maraming bagay na, maraming sound na magka-catch ng attention natin. And to the point na nadidistract tayo, nawawala yung attention natin, nalalayo yung attention natin. Ginawa ko nga example last Thursday is kapag during service, di ba? Pag nakikinig tayo ng mga mensahe, ng preaching, is pag may naririnig tayo mga maingay na bata na didistract tayo eh. Nawawala tayo sa focus. And ganun yung ginagawa ng
mundo sa atin mga young people. Itong pinag-uusapan natin about sa noise, about sa mga bagay, ito pinag-uusapan natin ngayon mga bagay-bagay na nagdi-distract sa atin mga young people. Sabi nga ni Sir Dominic kanina, binanggit niya, kahit tayo nandito na sa simbahan, ginawa niya nga ako example sabi niya, marami kang ministry. Sa atin mga young people na may mga ministry dito sa simbahan, marami kang ministry dito sa simbahan, pero pwede pa rin mangyari na ikaw ay distracted. Maring nandito ka sa simbahan, 'di ba sa junior church nung panahon namin nila Sir Jao dito palagi niya sinasabi makinig kayo ng mabuti, no? Makinig kayo sa nagsasalita kasi maring nakikinig ka ng preaching pero yung utak mo lumulutang, lumilipad din, no? Ganun ang nangyayari sa atin mga young people. Yung mga noise na napapakinggan natin ay maring nandito ka, present ka physically, pero yung ingay na nasa tenga mo, yan yung nagdi-distract sa'yo, nagtatanggal lang atensyon mo na imbis na nakikinig ka, halimbawa ngayon, imbis na nakikinig ka ngayon, dalawa yung gamit mong device, di ba? Alam niyo na yun. Di nga dalawa, naka-multi-window lang. Dalawaan, grabe, expert. Grabe. So, ngayon, ito nga yung sinabi nga sa ating pinag-uusapan, the wind. No? The wind. Kanina binanggit is ano ba yung binanggit mo sir? Earthquake, 'di ba? Earthquake. Lahat binanggit niya eh. Ayan. So pag sinabi nating wind, ayon dito sa outline na binigay ni Sir Maki, tinatawag natin kung gagawin nating ano bang word 'yun? Sabi na lang natin yung wind inatulad na ito sa trend, no. Sabi dito, the trends that blow through our lives and vanish. No, pag pinag-usapan natin yung trend, hindi na bago sa atin to, lalo na sa ating mga kabataan. Pag sinabing trend, maraming bagay, maraming ano tawag dito? Factor na sabihin natin trend, maaaring sa technology, sa fashion, yan yung mga familiar sa atin mga young people. Sa technology, gusto natin minsan madalas karamihan sa mga young people ngayon gusto is updated tayo sa mga trending na technology. Pag gusto mo yung kasama mo may earpods, may earpods ka din. Gusto mo yung sobrang noise cancelling. 'Di ba? Ganun yung mga gusto natin. And pag gusto natin maganda yung cellphone niya, updated, gusto ko din 'yan. 'Di ba? Yun yung mga isang mga bagay na nagdi-distract sa atin. Hindi man 'yon sabihin natin noise sa tenga. Pero kasi pag sinabi natin ditong noise sa pinag-uusapan natin, ito yung mga bagay na nagdi-distract sa atin mga young people. And isa ito sa mga bagay na nagdi-distract sa atin, yung trend. Sabi ko nga last Thursday dito pag-uusapan natin, ano ba yung mga noise, iba't ibang klase ng noise na binibigay sa atin ng mundo. And isa na yung sinabi ni Sir Maki kanina pag pinag-uusapan natin din yung word na algorithm. Hindi lang yan sa social media. Yan. Maraming iba mas may alam sa akin sa pag sinabing word na algorithm. Pero yun nga, ito yung mundo meron ding sinet sa atin. Sabi natin yung Diablo may sinet na algorithm para sa atin mga young people. And ito yung 'di ba sa social media pag sinabi algorithm, kung ano yung mga pagkasunod-sunod mo na sabi natin sa mga nilalike mo, yung mga interactions mo, activity mo, yung mga activity mo, yan yung susundan sa iyo ng social media. Yeah. Sabi natin ng Facebook. Ito yung mga gusto mo, yung mga trip mo, yung mga video na puro kalokohan. Pag paulit-ulit mo yung sunod-sunod, and minsan, kung gaano ka katagal nag-i-stay doon, yan yung mga sabi nga ni Sir Maki kanina, katulad sa pagpo-post ng mga videos. Halimbawa, sa atin, for example na lang, yung mga special numbers natin, nangyayari pa rin kahit tayo na yung kumanta, tayo pa magpo-post, copyright pa rin. Ba, nadidetect yan. And ganun din sa atin mga young people, alam ng mundo kung paano kunin yung natin, yung attention natin. Kasi, sabi niya, yung Diablo, itong young people ito, yung mga gusto niya. Ito, sa trending, gusto niya sa mga bagay na nagte-trending palagi. Sa technology, gusto niya palaging bago. Sa fashion, gusto niya palagi nakakasunod. No? Geng-geng yung tropa mo, geng-geng ka na din. Di ba? Aesthetic yung tropa mo, aesthetic ka na din. Di ba? Ganon. Yun yung mga trends na gusto nating sundan mga young people. Hindi lang naman dun yung mga bagay na nagte-trending. Sabihin natin sa social media. Di ba? Maraming mga bagay na nakikita natin sa social media na nagte-trend. And ang gusto natin, sundan natin. Sabi nga, sabayan natin yung flow. Sumabay ka sa flow. Yun yung mga salita ng mga young people ngayon eh. Sumabay, di ba? Hawak mo ang beat. Kaya isa yan sa mga bagay, yung isa sa, puro isa, ang dami ng isa.
Yung trending, no? Kung ano yung trending, yan yung gusto natin. And hindi natin namamalayan yung trending na yan, ayan na pala yung nagtatanggal sa atin ng attention. Diba? Ang attention natin na which is imbis na nakafocus tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin is natatabunan na ng noise, di ba? Pag sinabi nga natin noise, distraction, yung mga bagay na nagtatanggal ng attention natin. And isa yan, yung trending talaga. Yan talaga yung bagay na nagpapalayo sa atin mga young people. Maraming mga young people sa atin dito nawawala din sa simbahan dahil mas sinusundan nila yung trending. Kasi pagpunta nila dito sa church, ba't ganito pa rin dito? Oo, iba yung beat. Ba't ganito pa rin Hindi mo dito? hawak yung beat dito. Parang sinasabi lang nahuhuli na yung mga tao dito. Yeah. Ganyan. Kaya, mas kasi nakafocus sila sa mundo and kino-compare nila yung trending sa mundo sa nangyayari dito sa simbahan, which is dapat hindi natin yung sinusundan. Kasi nga sabi nga din sa Bible, di ba, be not conform. So kung susundan natin palagi, mapapagod tayo. May sinabi nga sa amin si Sir Maki kanina, sinabi sa atin, no? Mauubos din tayo eh. Pag patuloy sinusundan natin palagi yung trending, mauubos tayo, yung utak natin, liliit. Na-joke lang. Mauubos tayo, mapapagod tayo, yun, mapapagod, hindi mauubos. No? Mapapagod tayo sa kakasunod sa trend. And kasi yung attention natin palagi nandoon lang eh. And hanggang sa maubos yung attention mo, until such time, pag napagod ka na, di mo na alam yung gagawin mo. And kaya napakahalaga mga young people na wag natin susundan yung mga ingay na parang sa tingin natin ay maganda sa tenga natin, maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, no, in the end, sa dulo, sa dulo is wala tayong wala tayong patutunguhan na maayos. So, hindi maganda yung destination. Ayun, oh, sir. Yeah, alam mo, kanina pinapakinggan ko si Sir Steven. Yung sinasabi ni Sir Steven kanina about dun sa trends, kung paano kayo nadadala. That's how the wind works, young people. Kung hindi nyo naiisip, saan ka nadadala ng hangin minsan? Sabi nga ni Sir Dominic kanina the earthquake is the loud sound ng mundo. The wind is the trends na kung saan doon ka niya dinadala. Alam nyo ba ang hangin ng mundo na ito, hindi siya pabuga. Anong salungat ng pabuga? Ha? Paano? Pahigop. Huwag na kayo mag-isip ng iba. Ano man naiisip nyo? Sip-sip? Ano yun? Vacuum, sir. Vacuum. Diba? Vacuum. Vacuum ang style ng mundo na ito. Pahigop. Kasi hindi kanya itataboy. Kukunin kanya. Kaya nga kapag nakita nyo, ito yung sabi ni Sir Steven kanina merong ganito yung kaklase mo, meron ka rin ganyan. Ganito siya, gusto mo, ganun ka din. May kakilala ko dating ganyan dati nating kaibigan. May laptop si Sergio, gusto niya, may laptop din siya. May gaming chair ako, gusto niya, may gaming chair din siya. Wala na, hanggang sa nawala. Nabaon sa utang, hindi mo binayaran. Di ba? Ang daming ganyan na young people ngayon, hihigupin ka ng sistema ng mundo. Kaya nga, tandaan nyo, young people, huwag kang magpapadala sa hangin ng mundo na ito. Last, Sir Jay. Alright, maraming salamat sir. Napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon, Team Focus, no? Tungkol ito lahat sa digital roar. Yun, sabi nga ni Sir Maki kanina, yung pinaka fear-inducing na sound na kung saan dapat matatakot ka, pero yung digital roar natin na narinig, hindi tayo natatakot. When in fact, dapat lalayo na tayo kasi dangerous na siya. Now, sabi nga kanina ni Sir Dominic, yung earthquake, yun yung mga social, ano yan, sabi niya? Social anxiety. Iba. Social pressure, yan. Tapos yung wind, yun yung mga trends. And ngayon, ako naman, ang binigay naman po sa atin ay yung fire. Or yung mga tinatawag natin na heated debates and hot takes that burn out quickly. Now, bago po tayo dyan, kailangan natin muna ma-understand yung tinatawag na algorithm kanina na sinasabi. Tama po lahat ng sinabi nila. The algorithm is designed to give everything, no, na kumbaga, para yung gusto mo lang yung makita.
Alright, yes sir. So, the algorithm of the world is, ito pa. So, in addition sa mga sinabi nila, isa sa mga kailangan natin alalahanin, ang algorithm, kung punta kayo sa Facebook, sa Instagram, anumang mga product yan, the algorithm is restless. Hindi yan natutulog. Right? So, it's always gathering information. Alright? Palagi siyang nag-gather ng informasyon sa'yo. 'Di ba? In the same way, ganun yung data na nakukuha niya, yun yung nagbibigay sa kanya ng power or para i-suggest kung ano yung next na susunod na makikita mo. For example, sa Reels lang. Kung ano yung palagi mong pinapanood na Reels, yan, na-measure nila ilang seconds. Pinapanood mo yung Reel na to, okay, 6 seconds. Yung next ito, 3 seconds. Okay, so yung 6 seconds, ano yung category nito? Ganun yung algorithm pag yung category na yun yung isa-suggest ko na next. Tapos iti-test niya yan, countless times. Okay, try natin ilagay ito ulit. Pag matagal siya dito, ibig sabihin gusto niya to. No? In the same way, yung mundo natin, no, if we are constantly committing yung time natin, 'di ba? Kaya nga paano ba? Kaya nga attractive yung algorithm kasi lahat yun gusto mo. And lahat yun rewarding at madadala ka talaga. In the same way, ganun yung tinatawag na digital roar ng mundo. Hindi mo alam na mali siya kasi nga madadala ka kasi yun yung gusto mo eh, 'di ba? And if we keep committing yung time natin sa algorithm ng mundo, we will not get what we need, pero kukunin natin yung gusto natin. Yun yung igagrab mo eh. Sabi nga ni Sir Maki kanina, yun yung igagrab mo. 'Di ba? Now, pangalawa, yung algorithm natin, nililesen yung ating attention span. According sa research, no, dahil sa Reels na pinapanood ng henerasyon natin ngayon, bumababa yung attention span ng tao. Okay, hindi lang bata, alright? Kundi lahat ng tao na gumagamit ng algorithm, it lessens our attention span. Kasi nga, the more na hindi mo gusto 'yon, aalisin mo agad. 'Di ba? Minsan, yung tingin natin hindi natin gusto, kailangan pala natin. 'Di ba? And now what's worse is yung algorithm ng mundo, if we are constantly giving our attention sa mundo, malilesen yung attention natin sa Diyos. No? Dahil dun sa pinapakita ng mundo, dahil dun sa roar, dahil pinapakinggan niyo yung roar ng mundo, malilesen yung pinapakinggan mo sa Diyos. No? And what's worse is, yung tinatawag natin na fire. Yung mga tinatawag na hati. Isa sa mga trends na nakakatakot sa algorithm ngayon is, nagiging more violent yung sinasuggest ng algorithm. Alam niyo ba yun, sir, na sa research, mas more violent ang sinasuggest daw ng algorithm. No? And unfortunately, isa sa mga ganun is yung mga tinatawag na hot takes. Di ba? Hindi man violent siya, pero parang iba. Parang bago ba? Parang bago siya. So dahil hot take nga siya, syempre, i-click mo yun kasi bago to ah. Di ba? And eventually, yung mga hot takes na yun yung parang pinanghahawakan natin. Kasi akala natin, yung naririnig natin ng mga, tinitake natin yun as something na pwede natin gamitin para sa ating buhay. And pag ginawa natin yun, eventually, yun nga, pwede nating i-debate sa sobrang passionate natin sa mga nakikita natin sa social media. Hindi natin alam, dinidebate na natin against sa mga tao. Di ba? O, isang example, sure ako, alam nyo na yan, yung nangyayari ngayon sa mga universities, tsaka sa mga leftist na group, di ba? I guarantee you, hindi yan sila nag-start na ganyan. Pero anong ginawa nila? Nakinig sila at nakinig sa mga digital roar, sa mga tinatawag na hot takes. Yung mga iba lang na opinion. 'Di ba? Kasi open naman to tayo sa ano. Pero eventually yung hot take na yun yung fire na feel mo, kaya ko tong gamitin para i-light yung way ng buhay ko. I have to say, yung mga nakikita mo dyan sa mundo, that is only a matchstick. Kumbaga, isang ganun lang yan. Akala mo bright siya, pero isang sindi mo lang, mag-off yan agad. Parang pusporo. Hindi siya yung nilalagay mo sa lutuan na constantly siyang magbe-burn. Kundi, isang click lang yan, mawawala ka agad. So, sayang yung oras mo. No? Sayang yung oras mo na in-spend mo sa ganun at nakinig. Kasi hindi naman siya maglalast. 'Di ba? And lastly, last na talaga to, sir. No? Ang algorithm is designed to be profitable. 97%, nakita ko po to sa paring Google natin. 97%
ng revenue ng Meta galing sa mga ads na nakikita sa Reels. Now, anong point dito? The algorithm is designed to give maximum profit. Kaya nga ang binibigay niya yung gusto mo. Kasi para profitable, alam niyo yung isa-suggest niya sa'yo, kung may ilalagay siya na product, bibilhin mo. 'Di ba? Or makikita mo, oh, isipin mo bibilhin. In the same way, yung mundo, in the same way, yung mundo, ayaw niya na maging profitable kayo para sa Diyos. Yun yung truth dun. The world is against us kasi we are no longer of the world. And so, ang gagawin ng mundo, it will do everything. Lahat ng mga nakikita mo sa mundo, magiging attractive yan kasi nga, itatry kang i-distract ng enemy, ng kalaban, di ba? And yun nga yung worst doon kasi hindi natin alam na dinidistract na pala tayo. Malaman-laman mo na lang, destroyed ka na. Di ba? And so, yun. That's why, kailangan talaga nating, saan babalik dito? Sa oras na nilalagay mo. Kung saan mo nilalagay yung oras mo. Sabi nga sa Bible, di ba? Redeeming the time because the days are evil. Kung ilalagay mo yung time mo sa algorithm ng mundo, hindi mo mabibigay yung time mo sa Diyos. Yun lang. Very simple. If you give your time for God, you will simply have no time para pakinggan yung roar ng mundo. Yeah. Yun, sir. Yeah, alam niyo ito, young people, ito bago kami magtapos at bago natin siguro ulit yan next week. Okay? Ito yan, Team Focus. If you want to write it down, go ahead, write it down. But if you want to post it, go ahead, post it. Mas maganda na marinig ito at gusto ko kasi kaya ako naman sinasabi ito, Team Focus sa inyo. Let your friends out there and let them see what kind of young people you are. Okay? Na ito yan. Pinag-uusapan natin dito is all about the noise. Okay? Ito ang pinakamagandang tandaan ninyo. Ipopost ko rin ito kung gusto nyo i-share. If you only listen to what is loudest, okay? If you only listen to what is loudest, you will only hear what is temporary. Okay? If you only listen to what is loudest, you will only hear what is temporary. Gusto niyo ng super, super, duper simple illustration? Walang sigaw na mahaba. Sige nga, sigaw ka na mahaba. Mismo yung happy birthday, happy birthday, Jonda. Diba? Happy birthday, Nico. Kahit magpalaro tayo dito ngayon eh. Walang malakas na pang mahaba. Yes, sir. Minsan, ang akala nyo, mahaba, sabi ko nga, we often mistake loudest sa importansya, sa pagiging importante. Akala natin pag malakas, importante. Hindi natin alam, kaya nga sabi ko dito, sabi ko sa inyo, young people, if you only listen to what is loudest, you will only hear what is temporary. Ngayon, the question is, anong pinapakinggan mo ngayon na mas malakas pa sa boses ng Diyos? Tandaan mo, temporary lang yan. Unlike if you will listen to the voice of God on a very still, small voice, that is for eternal. Naka-ready na nga actually yung caption ko dito, Sir Dominic. Naka-ready na yung caption ko dito. The caption is, silence the temporary. Akin to ha, huwag nyo agawin yung post ko. Share nyo na lang. Hindi, kasi, alam nyo, young people again, gusto ko kasi, grabe yung burden ko kasi ngayon sa young people kasi nakikita ko pag nag-uusap kami ni Pastor Hill, nakikita ko yung kalagayan ng mga kabataan ngayon, which is, yun talagang binibigay na wisdom ng Diyos sa pastor eh. So pag lagi mo kausap ngayon si Pastor Hill, makikita mo yung mga sinasabi niya, grabe, ibang henerasyon talaga ngayon. Anong sabi ko dyan? Silence the temporary so you can hear the eternal. Silence mo. Digital silence oh. Kung malakas sa'yo ang digital noise ng mundo na ito, silence it para marinig mo yung what is eternal. Yung eternal sound. Wala nang ibang eternal sound kundi boses ng Diyos. Young people, yan ang tatandaan ninyo. Okay? So I hope I've been a blessing sa inyo and we've been a blessing rather. We've been a blessing sa inyo lahat. And salamat sa ating natapos na topic kasi 2 weeks eh. Ewan ko, ilang Thursday naman? Last Thursday na next week, no?
Last Thursday na next week ng buwan ng April. So, ilan na lang yan? May. Ha? Ano ba meron next week? Saan ba? Ay, oo nga, no. Basta. Basta yun. Basta yun. So, kaya abangan nyo na lang. Kaya sobrang daming activities ng ating simbahan, young people. Kaya every time na may ganito, you grab every opportunity. No? Alam nyo, hindi kami nagpapasikat dito. I myself, sinabi ko sa Baptist Lunch kanina, I've been on your stage, naging teenager ako, and I believe you, hindi nyo ako magugustuhan nung teenager ako. Andiyan si Sir Dominic. Actually, sa akin lang sa ganang sa akin, si Sir Dominic at si Jude, si Preacher Jude, ang mabait sa grupo namin. The rest, pag may pumalag, mag-usap na lang. Huwag na tayo. Ito kasing dalawa na to, di namin to ginagalaw eh. Mga subok nanay gang kasi to eh. Pag itong dalawa nasaktan, sigurado makakarating kay Pastor lahat ng kalokohan namin eh. Kaya as much as possible, di namin sila ini-invite. Di namin sila sinasama sa mga kalokohan ginagawa namin. Kaya sila lang yung naiwang matino. Lalo na si Jude. Kay Preacher Jude, wala talaga akong masasabi dyan. Wala. Maliban lang. Ay, hindi, wag na. Saludo ako dyan kay Preacher Jude. Amen. Wala akong masasabi dyan sa tao na yan. Dito may konti pa eh. Seryoso. I've been on your stage, grabe. Pero yun naman ang pinagmamalaki ko, Sir Yes, sir. Dominic. Mischievous kami. Pero respectful naman kahit papano. Ay, grabe kasi yung generation ngayon talaga. They thought, alam nyo, young people, if you will be honest, you thought kaya nyo lahat. Hindi. Amen. Hindi nyo Amen. kaya. Kaya nga, umiiyak pa rin kayo eh. Di ba? Kaya nga, ang iyak nyo pa rin, hindi lang gano'n eh. Mama! Ganun pa rin ang iyak nyo eh. Pagpapahayag na hindi nyo kaya. Di ba? That's how simple it is. Yes, sir. Okay? So, kaya, we're not here to condemn. That's the very purpose of the program ng simbahan na ito. Okay? Every program is designed for you to be encouraged and to see what is the reality of life. Kaya nga nagbubukas tayo ng Bible eh. Okay? Hindi natin pwede isara to habang nagdi-discuss tayo kasi opinion na ng tao ang mangingibabaw. Mahirap kapag opinion ng tao ang nangibabaw. Yan ang tatandaan ninyo. Amen. Okay? So, kaya nga, young people, lalo na nasa inyo, anuman ang sabihin natin may alam kayo. Okay? Wala na palang first honor, third honor ngayon. Basta may karangalan. Yun ang the best. Sabi nung kapatid ni sino ang kapatid mo? Kiseya. Kiseya. Di si DJ, di ko kilala yun. Si Kiseya. May karangalan kasi MC siya nung Yes. diba? May Lahat mataas. ngayon, may mataas na karangalan. Kumbira. Kasi sa third floor yung classroom nila. Ano yung pinakamataas na karangalan? Sa rooftop. Sa rooftop. So, kaya yan ang tatandaan ninyo, Team Focus. Kaya may karangalan man kayo na natanggap sa school, tandaan nyo. Secular, sabi nga ng ating mahal na pastor, secular learning, ilalagay mo sa kristyanong buhay mo, kalimutan mo yung secular. Walang magagawa yun. Yes. Kahit Amen. gaano kakagaling magsukat, mag-decode ng mga bagay-bagay sa mga hanggang subject mo lang yan. Pero tinan mo, lahat na ng numbers na decode mo, lahat na nalagyan mo ng equals, pero yung buhay mo, di mo pa rin alam, di ba? Amen. Kasi hindi na ikaw makakasagot yan. Diyos Amen. na yan. Okay? This program is designed for that. Yes, sir. Kaya we're not here to condemn you. We're here to be a blessing, and I hope we've been a blessing sa inyo. Amen. Okay? So again, magkita-kita tayo sa mga susunod na episode, no? That's the good thing na binigay sa atin ng wisdom ng Diyos. Quarterly ang topic natin, hindi monthly. Kasi pag monthly mo, mabibitin tayo masyado. Okay? So once again, thank you for being with us this evening. In behalf of our pastor, who's the executive producer and the director of the program, Team Focus Staying Alive, ako pong inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Dominic, and Brother Steven and Brother JJ, of course, the technicals, nandiyan si Sir John as the head, Sister Sharon as the arm, The what? Alam ko, the body. the body si Sharon, braso si Sir John, si Sir Romir braso, si Sir Vince ang chan. Whoa! Yo!
Sila po ang ating mga technicals, and of course, shoutout sa mga studio live audience natin, virtual crowd natin. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat, and we will see you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, staying alive. God bless you all. To God be the glory. Peace. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love.